Binastos ka na nga, tinapakan na nga ang pagkatao mo, kulang na lang tawagin kang feelingerang prog at fake news peddler, abay ikaw pa ang nag-adjust. Delikadesa naman, Senator Amy Marcos. Talagang literal na you are playing with fire. Namamangka sa dalawang ilog. So ngayon guys, di ba tawagin na siyang balimbing, walang delikadesa, walang isang salita, as long as magkaroon lang siya ng connection dito sa mga Dutertes. So pinapalabas niya sa mainstream media na siya ay sinungaling dahil siya mismo ang humingi ng sorry dito kay Baste. So kasi ito guys yung statement 'di ba ni Amy Marcos nung una niyang statement. Sabi niya, nagulat nga ako Nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. And nung nakita nga si Mayor Baste, nagsusorry nga siya sa akin. Sabi niya, pasensya na ha, sorry. Naintindihan ko naman. Syempre kasi hindi magdadamdam kapag ikukulong yung tatay niya, pati yung ate niya. So after a day, February 3, nagsalita itong si Baste. Ang sabi niya, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinasabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. So, nung naglabas ng statement, itong si Mayor Baste Duterte, sabi ko, baka this time, matauhan na itong si Senator Amy at maisip niya na blood is thicker than water. Yun yung pumasok sa isip ko guys kasi binastos na siya. Tapos itong si Senator Antonio Trillanes, pinagtanggol na siya. Madami na tayong nagtanggol dito, kayo super ate. And tinatanggap pa rin natin siya kahit iniwan tayo sa ere. Pero mali ang aking akala. Naakala ko magbabago na to. Abay, mas pinatunayan niyang wala siyang delikadesa. Walang isang salita. Himod puwet, himod tae sa mga Duterte. Ngayon, ito yung kanyang statement. Tingnan mo, binastos ka na, tuwang-tuwa ka pa. Ito yung sabi niya. 3 hours since nakita ko tong post na to, habang ginagawa ko tong video na to. Tungkol sa pahayag ni Mayor Baste Duterte. Nagkausap na kami. Okay na. Naku, hindi na ako basta-basta magkukwento. At sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Parang may gustong mag-away kami. Buti at nakapag-usap na kami at hindi ko na ikukwento. Tarantado. Ano yung sabi mo? Parang may gustong mag-away kami. Sino bang unang naghayag ng statement? Diba ikaw? Diba naglabas ka sa mainstream media na nag-sorry siya sa akin, ganito, ganyan, blah, blah, blah. Tapos at the end of the day, aaminin mo na nagkamali ka. Kasi guys, ito yung interpretation ko. Na nagkausap na kami, okay na kami, parang may gustong mag-away kami, ganyan. So, it only means, ikaw yung nag-adjust. Doon pa lang sa part na buti at nagkausap kami at hindi ko na ikukwento. Kulang na lang sabihin mo, buti nagkausap na kami, syempre nag-sorry ako, hindi ko na uulitin to. Okay. Literal na walang paninindigan. Ang dami mong palusot, Sen. Ang dami mong palusot. Yung ginawa mo, hindi naman pwedeng gawing palusot yun na baka may gusto lang mag-away kami. Kasi ang linaw-linaw ng binitawan mong statement. Ang linaw-linaw ng binitawan mong statement. Sa mga hindi ulit nakakaalam guys, reference lang to ha. Kasi baka magsabi, ulit-ulit na lang to si Mima. Sa mga hindi nakakaalam, ito, malinaw itong sinabi ni Senator Amy Marcos. Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling niyo nung binabanatan niya yung kapatid niyo?
Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolusyon yung damdamin. Okay. Diba? Rinig nyo. Ang linaw ng binitawan mo. Sen Amy, senator, na si Baste ang sorry ng sorry sa'yo dahil sa ginawa niyang pagpaparesign sa kapatid mo. Ang linaw. Bakit hindi mo mapanindigan yung statement mo? Tapos ngayon sasabihin mo, baka mayroon lang gustong mag-away kami. Ikaw yung nagsisimula ikaw yung pasimuno. Papreskon ka tapos fake news ka naman pala. Nakakaloka. Yan. Kakaano mo yan ng jotox mo. Kaya humahaba baba mo dahil sinungaling ka Nakakahiya. Siya yung tipo ng Marcos na walang delikadesa. Siya yung tipo ng Marcos na tuso. Kitang-kita na namin sa inyong plano mo. Spy ka sa mga Duterte. Sinusuka ka na nga ng mga Duterte. Kapituko ka pa rin. Kahiyan naman, Sen. Bigyan mo naman ng kahiyan yung tatay mo. Bigyan mo naman ng kahiyan yung pilido nyo na Marcos. Na-exile kayo. Tapos ikaw tong luhod ng luhod. In the first place, sila yung may utang na loob sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa mga loyalista, walang Duterte ngayon. Ako, naiyak ako guys Promise, naiyak ako sa part na yung mga Marcoses, ang ginagawa niya, pinapahiya niya Ang bilis niyang magalit kay House Speaker. Ang bilis niyang magalit kay First Lady. Ang bilis niyang paratangan ng kanyang kapatid na napapaligiran ng mga demonyo. Tapos dito sa mga Duterte, himod pit. Sino hindi maiiyak doon, guys? Diba? Ang tagal niyo bago nakabalik tapos kahihiyan lang yung ibubungad mo. Delikadesa naman, Senator Amy. Diba? Binastos ka na harap-harapan. Ikaw yung mas matanda, ikaw pa yung nag-adjust. Si GMA nga, nilayasan sila kasi alam ni GMA na may masama silang binabalak sa bansang Pilipinas at sumapi at tumulong na siya dito kay House Speaker Martin Romualdez dito sa People's Initiative. Tapos ikaw, ang bilis mong magsalita na ang kapal ng muka. Ang dami mong hanash, Sen. Pinapahiya mo mga Marcoses. Oo, alam ko tuso ka. Sabihin na lang natin, mas matalino ka kay President Bongbong Marcos. Pero mali yung moves mo. Mali yung moves mo. Isa ka din sa mga taong nagbubuklod-buklod sa ating mamamayang Pilipino. Tarantado ka ba? Dati ka bang gago? Sorry guys kung medyo foul. Pero yun yung napapansin ko Namamangka ka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang hari. Tanginang to. Pasensya na guys. Sa lahat ng Marcos, dito lang ako kay Amy galit. Bubu. Sakit sa bangs.